Si Akuto ay isang hindi kaaya-ayang binata na madalas inaabuso at minamaltrato ng kanyang sariling ama. Dahil sa sobrang sama ng loob, tumakas siya at sumakay sa isang barko, umaasang makalayo sa lahat ng problema niya. Ngunit sa gitna ng isang malakas na bagyo, aksidente siyang nahulog sa dagat at tinangay ng alon hanggang sa siya ay inanod sa isang misteryosong isla. Pagmulat niya, natuklasan niyang napadpad siya sa isang islang puro babae, mga babaeng matagal nang hindi nakakakita ng lalaki at ayaw siyang paalisin. Dahil gusto nilang manatili siya roon bilang tanging lalaki sa isla. Ang lahat ay nagsimula noong isang araw, nang isang dalagang mangingisda na nagngangalang Suzo ang nakahuli sa kanya habang nangingisda. Akala ni Suzo ay isang patay na katawan lang ang nahuli niya, kaya agad siyang nagpanik at sinubukang magbigay ng CPR upang iligtas ito. Hindi alam ni Suzo, iyon ang unang beses na mahahalikan ni Akuto ang isang babae, kaya halos ma-fry ang utak niya sa sobrang gulat at kaba. Matapos siyang magkamalay, hinayla ni Suzo si Akuto papunta sa bahay ng kanyang lola, na tinatawag nilang Obaasan. Kaagad namang kumilos ang matanda at ginamo si Akuto. Habang dumarating naman ang mga kapitbahay na puro babae, gustong makita kung sino ang nilalang na nakuha ni Suzo. Walang isa man sa kanila ang nakakita na ng lalaki sa buong buhay nila. Kaya't labis silang namangha at nagtaka. Habang tinitingnan nila si Akuto, tinanong pa ni Suzo kung bakit patag ang dibdib nito na parang kanya, at doon biglang sinabi ng matanda ang nakakagulat na balita, lalaki pala si Akuto. Agad na nagkagulo ang lahat ng babae sa isla. Ang totoo, ayon sa paliwanag ng matanda, puro babae na lamang ang nakatira sa isla ng Eranto, at wala ni isang lalaki roon sa napakahabang panahon. Pagkatapos ng ilang sandali, nagising si Akuto at inakala niyang nakabalik na siya sa Japan matapos ang trahedya sa dagat. Ngunit ipinaliwanag ng matanda na bagamat galing din sila sa Japan, walang nakakalam kung nasaan talaga ang islang ito. Matagal na silang na-stranded doon, at tila wala ng paraan para makaalis. Sinubukan ni Suzo na tulungan si Akuto makapagpahinga at inalok pa siyang maligo. Habang nagtatanggal ng damit si Akuto upang maligo, bigla ring pumasok si Suzo at nagsabing sasabay siya. Nabigla si Akuto at halos mawalan muli ng ulirat. Hindi pa natatapos iyon, may isa pang dalaga, si Ayane, na basta nalang pumasok din para sumabay. Dahil sa labis na kaba at hiya, nahimatay ulit ang kaawa-awang binata. Pagkalipas ng ilang sandali, kumalat sa buong isla ang balita na may lalaking dumating. Ang lahat ng kababaihan ay sabay-sabay na nagsipuntahan upang makita si Akuto, tila mga batang sabik sa bagong laruan. Dahil dito, napilitan si Akuto na tumakbo ng mabilis upang makaiwas sa kaguluhan. Habang tumatakbo siya, tinanong niya kung bakit siya hinahabol ng lahat. Ipinaliwanag ng matanda na siya ang kauna-unahang lalaki sa isla sa loob ng maraming dekada, kaya't labis ang pagkasabik ng mga babae na makakita ng tunay na lalaki. Sa halip na samantalahin ang sitwasyon, nagpas siyang ayusin ni Akuto ang sarili at gumawa ng paraan para makaalis sa isla. Gumawa siya ng bangka gamit ang mga materyales na nahanap niya. Nais niyang umalis at bumalik sa sibilisasyon. Hindi naman siya pinigilan ng mga babae, pinanood lang nila siyang maglayag. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, isang higanteng alon na paikot ang biglang lumitaw at tinangay siya pabalik sa dalampasigan. Muling lumitaw si Obaasan at ipinaliwanag na imposibleng makaalis sa isla, anumang bangkang gagawin, tiyak na ibabalik ng dagat. Ang salitang imposible ay tumusok sa damdamin ni Akuto, na pinaalalahanan siya ng panlalait ng kanyang ama. Kaya't buong determinasyon niyang sinubukan mulit-muli ang pagtakas, kahit paulit-ulit na nabigo. Sa kalaunan, nakaisip siya ng plano matapos niyang mapansin ang pattern ng alon. Ngunit bago pa niya ito maisagawa, isang dambuhalang dolphin ang biglang sumulpot at itinapon siya sa gitna ng dagat. Agad namang lumangoy si Suzo upang sagipin siya. Pagkatapos siyang mailigtas, ipinaliwanag ni Suzo na inilayo siya ng dolphin mula sa mas malaking whirlpool na tiyak na papatay sa kanya. Ngumiti si Suzo at tinanggap si Akuto bilang bagong kasapi ng kanilang isla. Ipinaliwanag niya na dati, may mga lalaki rin sa Eranto, ngunit isang napakalakas na tsunami ang dumaan at pinuksa silang lahat. Naisip tuloy ni Akuto na baka ang susunod na tsunami ang tanging paraan niya para makaalis, ngunit agad siyang pinigilan ni Suzo, mangyayari lamang iyon mga 107 taon pa sa hinaharap. Kinagabihan,
Habang nagpapahinga si Akuto, dumating ang halos lahat ng babae sa isla sa kanilang lugar. Gusto nilang lapitan siya dahil sabik silang makakita ng lalaki. Upang maiwasan ang kaguluhan, iminungkahi ni Obaasan ng isang laro ng taguan, kung sino ang unang makakita kay Akuto kinabukasan, siya ang magiging malapit na kaibigan nito. Kinabukasan, nagsimula ang laro. Tumakbo si Akuto ng ubos lakas upang umiwas sa mga kababaihang naghahanap sa kanya. Kasabay rin sa paghahanap si Suzu, hindi para manalo kundi para hindi siya mahuli ng iba. Sa gitna ng laro, muling nag-cross ang landas ni Suzu at Ayane, na akalay laban iyon tulad ng dati nilang alitan. Sa gulat ni Ayane, ginamit ni Suzu ang mukha niya na parang tuntungan at tumalon palayo. Habang papalapit na ang lahat ng babae sa kanya, tumalon si Akuto mula sa isang bangin upang makatakas. Buti na lang ay nakahawak siya sa gilid ng bato, ngunit sa pag-angat niya, may isa pang babae roon na handang manalo. Sa takot, muling tumalon si Akuto sa ilog sa ibaba, na nagdala sa kanya sa tuktok ng isang talon. Habang mabilis siyang tinatangay ng agos, muling tumalon si Suzu upang sagipin siya. Ngunit bago pa man siya marating, isang kakaibang babae na sakay ng isang malaking ibon isang dambuhalang manok na parang pet ang biglang sumulpot at sinubukang iligtas si Akuto. Sa sobrang takot ni Akuto sa taas, napasigaw siya kaya't nabitawan siya ng babae at tuluyang nahulog sa kagubatan sa silangan, ang lugar na pinagbabawal puntahan ni Obaasan. Sa kagubatang iyon, sinalakay si Akuto ng mga halamang kumakain ng tao. Sa oras na muntik na siyang lamunin, dumating si Suzu at muling iniligtas siya. Inabot ni Suzu ang kanyang kamay upang tulungan siyang makatayo, ngunit biglang naalala ni Akuto na kapag hinawakan niya ito, automatikong matatalo siya sa laro. Kaya't mabilis siyang umatras at tumakbo palayo. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa umakyat siya sa isang puno. Ngunit sinundan siya ng mga babae, kaya ginamit ni Ayane ang isang pampatulog na usok upang mapatigil ang lahat. Naitapon naman ni Akuto si Ayane sa ilog at sa wakas ay akala niya tapos na ang lahat. Ngunit nang lumubog na ang araw, lumitaw si Obaasan at inihayag na si Suzu ang nanalo sa laro. Nagtaka si Akuto kung paano nangyari iyon, at ipinaliwanag ni Obaasan na noong sinagip siya ni Suzu mula sa halimaw na halaman, aksidente niyang nahawakan ang dibdib ni Suzu, na ayon sa patakaran ng laro, ay katumbas ng pagkakahuli. Ngunit tinanggihan ni Suzu ang premyo. Sabi niya, hindi siya mamimilit at handa siyang maghintay hanggang sa mismong panahon na kusa siyang piliin ni Akuto bilang taong gusto niyang makasama. Kinabukasan, habang sinusuri ni Akuto ang laman ng kanyang bag, napansin ni Suzu ang isang kakaibang bagay, ang kanyang lumang cellphone. Inakala ni Suzu na isa itong mahiwagang kahon at tinawag itong magandang kayamanan. Napangiti si Akuto, dahil doon niya tuluyang napagtanto na ang islang ito ay tila naiwan na sa lumang panahon, kung saan ang apoy at baterya ay itinuturing na mahika. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Suzu upang kumuha ng tubig. Bilang isang labis na kumpiyansang gentleman, inalok ni Akuto na tutulungan siya, hindi niya alam na iyon ang magiging pinakamalaking pagkakamali niya sa araw na iyon. Pagbitbit pa lang ng mga timba, nanginginig na siya na parang dahon sa hangin, samantalang si Suzu ay kayang buhatin ng kanya na parang wala lang, parang ipinanganak siyang nagpo-push up sa loob ng sinapupunan. Sinubukan pa ni Akuto na itago ang kanyang hiya sa pamamagitan ng pagdadahilan na mabigat lang talaga ang timba, ngunit tuluyang naduraj ang natitirang dangal niya nang dumaan si Ren, na may dalang napakalaking timba ng tubig na parang wala lang. Sa labis na kahihiyan, pinilit ni Akuto na buhatin ang tubig na parang tunay na lalaki at tumakbo, ngunit ilang hakbang pa lang ay bumagsak na siya sa lupa, hingal na hingal. Habang tinatawag siya ng mga babae na mahina, dumating naman ang kapatid ni Ren na si Makoto, na parang extra sa eksena na walang may hinihingi. Sinubukan ni Akuto na bumawi ng konting karisma, ngunit tinamaan siya ng matinding katotohanan nang sabihin ni Suzu na kahit pa masunog siya sa harap ni Makoto, hindi siya papansinin nito. Nagpatuloy ang dalawa sa gawaing bahay. Nang akala ni Akuto ay hindi nalalala pa ang araw niya, nagtungo sila sa bukirin para maghukay ng patatas. Buong kumpiyansa niyang sinabi na kaya niyang hukayin ang buong taniman gamit lang ang kanyang munting daliri. Pero mabilis siyang binalik sa realidad nang halos wala siyang nahukay kahit kaunti. Tumulong si Suzu at sa wakas ay nakapaghukay sila ng napakalaking patatas, halos kasing laki ng ulo ni Nishino,
kaya napagtanto ni Akuto na lahat ng bagay sa islang iyon ay parang binigyan ng super growth formula. Pagkatapos, nagtungo sila sa isa pang bahagi ng bukid kung saan tumutubo ang mga dambuhalang kabute. Maaliwalas lang na lumapit si Suzu at pumitas ng isa na parang dahon lang, kaya inakala ni Akuto na iyon na ang pagkakataon niyang magpasikat. Agad siyang tumalon sa pinakamalaking kabute at sinubukang bunutin ito. Pero biglang gumalaw ang kabute, buhay pala ito. Sinubukan siyang kainin, ngunit agad din siyang idinura matapos makagat, bago tuluyang nalanta ang halimaw. Ipinaliwanag ni Suzu na may mga kabute talagang halimaw. Pero namamatay agad kapag nakagat ng tao. Habang nanginginig pa si Akuto sa takot, tinanong niya kung paano maiiwasan ang muling makain, ngunit sagot ni Suzu ay puro malalabo at di rin niya lubos na nauunawaan. Ang payo ng mga babae, sundin mo ang iyong instinct. Pero ang problema, ayon kay Suzu, tila sirang modelo yata ang instinct ni Akuto. Desididong patunayan na kaya niya, sinimulan ni Akuto ang pagsubok sa iba't ibang kabute na parang siyentipikong nag-eeksperimento. Sa kasamaang palad, bawat kabuteng hinawakan niya ay buhay at sinubukang kagatin siya. Isa sa mga babae ang nagsabi na bagamat hindi siya magaling pumili ng mga kabuteng totoo, napakahusay naman daw niyang tumukoy ng mga peke. Ngunit nang marinig ni Akuto ang salitang imposible, muling na-trigger ang kanyang trauma sa pagkabata. Dahil dito, nagliyab ang kanyang determinasyon, sinimulan niyang bunutin isa-isa ang lahat ng peking kabute sa paligid hanggang maubos ito. Sa huli, binigyan siya ng mga babae ng palakpak bilang papuri. Kahit halatang awa lang iyon. Doon niya naisip na siya na yata ang pinakainutil na lalaking bida sa kasaysayan ng anime, at halos gusto na niyang tanggapin ang papel bilang isang background character. Habang nagmumuni-muni siya, lumapit si Ren at napansin na malungkot siya. Akala ni Ren iyon na ang tamang pagkakataon para mapalapit sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Akuto ng marahan at ngumiti sa kanya, dahilan para tuluyang matigilan si Akuto at mamula. Ngunit bago pa man may mangyari, dumating si Yukino at binasag ang sandali. Kinagabihan, habang nagpapahinga sila, sinabi ni Suzu kay Akuto na masaya siya na nakatira ito sa tabi niya. Noon pa raw kasi ay madalas siyang makaramdam ng pag-iisa. Bahagyang natahimik si Akuto at, sa unang pagkakataon sa araw na iyon, napangiti siyang muli, tila unti-unti nang nagiging maganda ang kanyang panibagong buhay. Ilang araw ang lumipas, kumain si Ayane ng mga rice cake ni Maki nang hindi nagpapalim, at nang mapagtanto niya ito. Bigla siyang natakot at tumakbo na parang kriminal na tumatakas. Samantala, sina Suzu at Akuto ay inatas ang maghatid ng mga labanos sa Sea Dragon Shrine. Habang lumalakad si Suzu papalayo, biglang bumagsak mula sa itaas si Maki at sinabing hinahanap niya ang kapatid niyang si Ayane. Dumating si Suzu sa tamang oras para marinig na handang magbayad si Maki ng 20 rice cake sa sinumang makatutulong sa kanya. Dahil si Suzu ay halatang adik sa rice cake, agad siyang pumayag ng walang pagdadalawang isip at tumakbo papasok sa gubat. Doon, naglatag siya ng patibong habang si Akuto naman ay nakatingin lang, litong-lito sa nangyayari. Matapos may handa ang bitag, umakyat si Suzu sa isang talampas at sumigaw ng pang-aasar, sinabi niyang ang dibdib ni Ayane ay mukhang tabla sa plantsahan. Agad namang lumitaw si Ayane, patunay na epektibo ang pang-aasar ni Suzu. Ngunit bago siya mahuli, nakatakas si Ayane sakay ng kanyang kakaibang ibong alaga, at nadamay si Akuto na nahila pa niya. Habang lumilipad sila, muling sumulpot si Suzu na handang habulin si Ayane. Sa desperasyon, tinangkang suhulan ni Ayane si Suzu ng 30 rice cake, kapalit ng pagtuklas sa pinakamalaking kahinaan ni Maki. Siyempre, nadala agad si Suzu at tumakbo sa buong isla para magtanong, ngunit nauwi lang sa kabiguan ang kanyang investigasyon. Nang bumalik siya kay Ayane upang iulat ang resulta, nagsimula na namang mang-asar si Ayane at tinawag ang kapatid niyang si Maki na matandang malungkutin na walang kakayahang manligaw kahit espantapahe. Sa kasamaang palad, narinig ni Maki ang lahat. Nasaktan siya at biglang naglabas ng matinding kapangyarihang mahiwaga. Bago pa makatakbo si Ayane, ginamitan siya ni Maki ng madilim na mahika, pinagsabihan at pinagalitan ito ng matindi, isang aral na siguradong hindi niya malilimutan. Kinahapunan, habang pauwi na sina Suzu at Akuto, nadapa si Suzu at aksidenteng nabasag ang banal na rebulto ni Ohizo-sama.
Dahil ayon sa paniniwala ng mga taga-isla, may masamang espiritu raw na nakatira roon, nang inag si Suzu sa takot. Ngunit bilang taong hindi naniniwala sa mga multo, kalmado lang si Akuto. Tinapalan niya at inayos ang rebulto na parang arkeologong nagtitipid at sinabihan si Suzu na huwag mag-alala. Habang papalayo sila, hindi nila napansin na kumislap ang mga mata ng rebulto. Mula noon, naniwala si Suzu na sinusundan siya ng espiritu. Hindi siya makatulog at palaging kinakabahan. Siyempre, nang mabalitaan ito ni Ayane, nakita niyang magandang pagkakataon para asarin si Suzu. Ngunit habang inihahanda ni Ayane ang kanyang kalokohan, biglang lumitaw ang totoong espiritu, na nagpakita sa harap niya at halos ikahimatay niya sa takot. Narinig ni Akuto ang sigaw at dali-daling lumabas. Nakita niya si Suzu na walang malay sa lupa. Nang magising ito, paulit-ulit nitong sinasabing may multo. Hindi naniwala si Akuto at inakalang imahinasyon lang. Ngunit pagbalik niya sa bahay, bumungad sa kanya si Suzu na hawak ng isang lumulutang na espiritong parang plush toy. Sa halip na matakot, kalmado lang si Akuto at hinarap ang nilalang. Sinubukan ng espiritu na manakot, ngunit tinamaan ito ni Akuto ng isang malakas na suntok na parang galing sa isang bayani sa anime. Pagkatapos noon, marahan niyang hinaplos ang ulo ng espiritu at sinabing baka nag-iisa lang ito, at nangakong ipapaalam sa lahat na hindi ito masamang multo. Sa huli, nawala ang espiritu sa harap nila, ngunit kahit sa nakita niyang iyon, hindi pa rin naniwala si Akuto sa mga multo. Ilang linggo ang lumipas, nang biglang pumasok si Yukino sa kanyang tindahan ng jam at nahuli ang isang matabang oso na may kulay kape, na pinangalan ng Kuma, na kumakain ng halaya na parang hindi pa siya kumain ng 40 taon. Agad niya itong tinawag na tabang baboy at takaw na hayop, at kinumpara pa kay Suzu, dahilan para magalit agad si Kuma. Pagkatapos ng kaunting sigawan, bigla na lang naglaho ang oso, kaya nainis si Yukino at nagpanik sa paghahanap. Dahil dito, pinuntahan niya sina Akuto at Suzu para humingi ng tulong. Nagpasya silang hatiin ang grupo sa dalawang pangkat ng paghahanap. Kinaladkad ni Yukino si Akuto sa kanyang team, habang si Suzu naman ay sumama sa grupo ng mga kakaibang hayop na parang galing sa peking bersyon ng Animal Planet na laging sumusunod kay Yukino. Habang naglalakad sina Yukino at Akuto sa gubat, napansin nila ang mga bakas ng paa ng oso sa lupa, malalaki at bilugan, na mukhang kay Kuma. Akala nila ay malapit na nilang mahanap ang oso, kaya sinundan nila ang mga bakas, ngunit nauwi sila sa harap ng isa pang dambuhalang oso na kamukhang kamukha ni Kuma at mukhang pareho ring takaw. Habang nagpapatuloy sila, lalo pang naging kakaiba ang sitwasyon dahil sunod-sunod nilang nakikita ang iba't ibang kayumangging oso. Bawat isa mas matako kaysa sa nauna, parang may buffet sa gitna ng kagubatan para lang sa mga matako na oso. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, si Suzu at ang kanyang bootleg zoo squad ay nakasalubong si Ann. Lumakad dito na parang siya ang may-ari ng gubat at agad na hinamon si Suzu, tumatalon-talon na parang may tama. Isa sa mga hayop na kasama ni Suzu ay hindi natuwa, kaya agad nitong sinunggaban si Ann at itinapon siya sa puno, bago kalmadong ipinagpatuloy ang paghahanap na parang walang nangyari. Sa panig naman ni Yukino at Akuto, inilabas ni Akuto ang isang sketch ni Kuma at nagsimulang magtanong sa mga hayop sa paligid kung nakita nila ito. Sa kasamaang palad, karamihan sa kanila ay sinaktan siya sa halip na sumagot. Sa kabutihang palad, may isa ring nilalang na nagbigay ng direksyon ng walang dahas. Sinundan nila ito at nauwi sila sa harap ng isang luma at kainahinalang tulay na yari sa kahoy. Medyo nagdalawang isip si Akuto na tumawid, pero si Yukino, na hindi nag-iisip ng peligro, ay tumalon agad sa tulay. Habang tumatakbo siya sa gitna, biglang bumigay ang tulay at nahulog siya. Buti na lang, mabilis na kumilos si Akuto at nasalo siya sa oras. Sabay kapit sa gilid ng tulay. Ngunit hindi pa tapos ang malas nila, bumigay pa ang natitirang bahagi ng tulay. Eksaktong sandaling iyon, dumating si Kuma at sinagip sila sa pamamagitan ng pagsalo gamit ang piraso ng tulay, dahilan upang bumagsak silang tatlo sa kagubatan. Doon nila napagtanto na si Kuma pala ay nag-aalala rin sa kanila, at buong akala niya ay si Yukino ang nawawala kaya siya ang naghahanap. Makalipas ang ilang araw, naisip ni Akuto na mag-ensayo ng kendo, kaya kumuha siya ng patpat at nagsimulang magsanay mag-isa.
Nang tanungin siya ni Suzo kung bakit bigla siyang nagkukunwaring samurai, sagot niya ay tungkulin daw ng lalaki ang protektahan ang mga babae. Ngunit si Suzo ay napatingin sa kanya na parang nagtataka, dahil sa isla nila, ang mga babae ay hindi kailangang protektahan. Pagkatapos niyon, tumulong sila sa pagdala ng mga kargamento. Nais ni Akuto patunayan ang kanyang lakas bilang lalaki, pero sa kasamaang palad, halos hindi niya maangat ang isang karga, samantalang si Suzo ay nagbubuhat ng 3 ng sabay, parang naggrocery lang. Bago pa niya matanggap ang hiya, biglang lumindol. Agad nagpanik si Suzo, na mula sa matapang na babae ay naging takot na takot, sabay kapit kay Akuto na parang nalilito pa kung ano ang nangyayari. Makalipas ang ilang sandali, nagpunta si Suzo para maligo, ngunit tuyo ang paliguan, ang mainit na bukal ng isla ay natuyo dahil sa nabasag na tubo. Kaya ang mga babae, sa halip na sumuko, ay nagsalo-salo sa paggawa ng improvised hot tub, isang malaking bar aisles na may apoy sa ilalim. Pagkatapos nilang maligo, nagtipon sila para pag-usapan ng problema, paano nga ba sila mabubuhay ng ilang araw nang walang paliligo. Doon sumingit si Akuto, sabay sabi na hindi naman kailangang maligo araw-araw at sapat na raw ang basang tuwalya. Sabay-sabay siyang tiningnan ng mga babae na parang siya ang dahilan kung bakit umiinit ang planeta. Sinabi nila na yan mismo ang dahilan kung bakit walang babae ang gusto sa kanya noong nasa lungsod pa siya. Kinagabihan, naisip ni Akuto na kung aayusin niya ang sirang tubo ng mainit na bukal. Baka sa wakas ay tumigil na sa pang-aasar ang mga babae. Kinaumagahan, dali-dali siyang pumunta sa bukal para ayusin ito, habang sinundan naman siya ng mga babae na nag-aalala baka lalo niyang masira. Nang makarating sila, natuklasan nilang barado nga ang daluyan ng tubig. Kaya, sa isang hindi gaanong matalinong ideya, tumalon sina Akuto at Suzo sa loob ng malalim na balon ng bukal para mano-manong linisin ito. Habang ginagawa nila ito, biglang nagkaroon ng isa pang lindol at bumagsak ang buong lugar. Dahilan para mahulog silang mas malalim sa ilalim ng lupa. Habang naglalakad sa madilim na lagusan, napansin ni Akuto na may hangin na dumadaan sa isang bitak, posibleng daan palabas. Ngunit masyado itong mataas para akyatin. Kaya, sa isang biglang sipa ng genius, naisip ni Akuto na suntukin ang pinagmumulan ng tubig para gamitin ang pressure at itulak silang palabas. Habang ginagawa niya ito, biglang lumitaw ang isang nilalang na mukhang demonyo ng tubig na may pulang mata, ngunit hindi nila ito napansin sa sobrang pagkaabala sa pagtakas. Sa huli, umubra rin ang mga suntok ni Akuto. Pumutok ang tubig na parang geyser at tinapon silang palabas ng balon na parang mga basang bihon. Pagbalik nila sa ibabaw, ligtas at buhay pa, tuwang-tuwa ang buong nayon dahil bumalik na ang tubig. Nagpasalamat si Suzo kay Akuto sa pagiging lalaki, kahit hindi pa rin niya alam kung ano talaga ang ibig sabihin noon. Makalipas ang ilang araw ng puro tambay, hinayla ni Suzo si Akuto patungong Southern Forest upang ipakilala sa kanya ang maalamat niyang guro. Nakilala rin bilang Panginoon ng Silangan. Habang naglalakad, panay ang papuri ni Suzo sa guro, parang isang matandang Diyos ng martial arts. Pero pagdating nila, agad gumuho ang ilusyon ni Akuto, dahil ang tinutukoy palang guro ay isang matabang pasang may 2 buntot at sobrang yabang. Hindi na nag-aksaya ng oras ang gurong pasang iyon at inimbitahan silang sumali sa taunang survival game, isang kompetisyon sa pagitan ng tribo ng mga aso at tribo ng mga pusa para malaman kung sino ang karapat-dapat maging pinuno. Magrereklamo sana si Akuto, pero dahil ganado si Suzo, napigilan niya ang sarili. Kinabukasan, nagsimula ang laro, at naglaban ang 2 tribo. Habang tumatakbo silang dalawa ni Suzo, nadulas sila sa isang banana peel at sumubsob sa lupa na parang propesyonal. Bago pa man makabangon si Akuto, sinunggaban sila ng isang sobrang likot na tuta, pero tinamaan ito ni Akuto ng balat ng saging sa mukha at bumagsak. Pagkaraan, nakita nila ang pinuno ng tribo ng aso na nagyayabang na imposibleng manalo ang mga pusa. Dahil doon, biglang sumiklab ang ego ni Akuto at umatake siya na parang sinapian ng anime rage. Pero bago pa sumeryoso ang laban, dumating sina Ann at Mackay, ipinahayag ang kanilang katapatan sa tribo ng aso. Sa halip na maging isang matinding labanan, nauwi ito sa parang friendly sparring match. Sa huli, nanalo ang tribo ng aso at nagsimula na silang magdiwang.
Pero bago pa sila tuluyang magyabang, biglang tumalon ng maliit na pas ang guro ni Suzu at inatake ang pinuno ng aso, at sa hindi inaasahang pangyayari. Natalo ito, kaya biglang napunta sa panig ng mga pusa ang tagumpay. Kinabukasan, nagising si Akuto at laking gulat niya nang makita si Maki na nakaupo sa ibabaw niya. Sinabi nitong pupunta sila para tingnan ng isang napakagandang puno na kulay rosas na tinatawag na Sakura, at kahit wala pa siyang sinasabi, napagdesisyonan na agad ang lahat. Pagkaraan ng kaunting paghahanda, umalis ang buong grupo, mukhang isang low-budget na school trip. Bago pa man sila makarating sa hilagang gubat, na pinamumunuan ng tinatawag na Panginoon ng Mood Swings, nagpasya silang maghiwalay ng daan upang maiwasan na matrigger ang masamang ugali ng naturang pinuno. Sa kabila ng mga pangyayari, nakalampas din sila sa drama ng hilaga at muling nagkita-kita, ngunit laking gulat nila nang makitang naroon mismo ang sinasabing nakakatakot na Panginoon, na kalmado pala at hindi naman nakakatakot kagaya ng sabi-sabi. Ipinahayag pa nitong hindi na siya ang pinuno dahil natalo raw siya ilang araw ang nakaraan. Kaya isa na lang siyang tambay na nagbibigay ng direksyon. Ipinakita niya sa kanila ang daan papunta sa puno ng Sakura. Habang naglalakad, nagreklamo si Akuto kung bakit kailangan pa nilang dumaan sa ganitong filler arc sa totoong buhay. Pero bago pa siya makapagreklamo pa, hinayla siya ni Suzu papunta sa maliwanag na lugar sa harapan nila. Pagdating nila, napatigil si Akuto sa ganda ng punong Sakura na nasa ganap na pamumukadkad. Natulala siya, parang naghang ang utak sa sobrang ganda ng tanawin. At tahimik na binawi sa isip niya lahat ng reklamo niya kanina. Ilang araw ang lumipas, matapos magbasa ng mga kaina-hinalang libro tungkol sa kakaibang ugali ng mga lalaki, nagpasya si Chikage na gumawa ng maliit na eksperimento. Inimbitahan niya ang buong grupo sa kanyang mansyon, at habang nakatago sa itaas ng bahay, tumatawa siyang parang kontrabida habang nagmamasid sa anong magiging reaksyon ni Akuto. Pagdating ng lahat, biglang lumabas si Chikage suot ang isang napaka-provocative na damit. Agad namang tumulo ang ilong ni Akuto, hindi dahil sa sipon, kundi sa nosebleed, sa sobrang gulat at hiya sa laki ng ipinagmamalaki ni Chikage. Mabuti na lang at nagpalit agad ito ng mas disente, kung hindi baka tuluyang umatake ang puso ni Akuto. Nang tanungin ni Akuto kung anong kabaliwan ang pumasok sa isip niya para magsuot ng ganoon, sinabi ni Chikage na nabasa niya sa isa sa mga libro na gusto raw ng mga lalaki ang visual stimulation. Hindi lang niya inaasahan na ganyan kabilis masira ang utak ni Akuto. Nagtaka si Akuto kung saan niya nakuha ang ganoong klaseng libro, at sinabi ni Chikage na minsan daw ay may mga kakaibang gamit na inaanod ng dagat papunta sa isla. Pagkatapos noon, dinala sila ni Chikage sa kanyang koleksyon, isang silid na pan ng mga kakaibang bagay na halatang galing sa labas ng isla, mga imbensyon ng tao na hindi nila alam kung paano gumagana. Hiningi ni Chikage ang tulong ni Akuto para paandarin ang mga iyon, pero ipinaliwanag niya na walang silbi ang mga iyon dahil kailangan ng kuryente, na wala naman sa islang iyon. Habang papalabas na sana sila para magluto ng hapunan, biglang sinabi ni Chikage na gusto niyang magpalipas sila ng gabi roon. Nag-alok pa siya ng VIP treatment at binigyan si Suzu ng rice cakes, kaya agad itong pumayag. Pagdating ng hapunan, ipinakita ni Chikage kung paano hindi magluto. Isa-isa niyang inilabas ang mga putahe na mukhang labag sa batas ng kalusugan. Kumain si Akuto na parang papasok sa sariling kamatayan, takot na baka magising siyang zombie kinabukasan. Matapos kumain, naligo ang mga babae, at nang matapos sila ay sumunod si Akuto. Ang hindi niya alam, si Chikage ay nanatili sa paligid at palihim siyang sinisilip habang naliligo. Tumalon pa ito sa paliguan nang hindi niya namamalayan, at sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nakita niya lahat sa ilalim ng tubig, na nagpahihi sa kanya sa hiya at kaba. Ngunit bago pa siya tuluyang mahimatay sa kahihiyan, biglang tumalon ang kanyang alagang Panoko, isang maliit na elepante, diretso sa tubig at sumabog ang tubig sa paligid. Sabay tuluyang nabuko ang kanyang paniniktik. Kinagabihan, malamig ang pakikitungo ni Suzu kay Akuto. Galit siya dahil pinayagan daw nitong maligo si Chikage kasama niya pero siya ay hindi. Ipinaliwanag ni Akuto na hindi niya alam na nandoon si Chikage, pero iginiit ni Suzu na kasama rin daw si Panoko, isang babaeng elepante. Sinabi pa ni Suzu na hindi niya siya patatawarin hanggang hindi rin niya siya pinapayagan na maligo kasama niya. Isang umaga,
Habang naliligo sa ilog si Rin, biglang napadaan si Akuto nang hindi sinasadya. Laking gulat ni Rin at agad siyang sumigaw sabay suntok ng isang flying kick na parang galing sa land of embarrassment. Sa halip na magalit, humanga pa si Akuto dahil siya lang ang unang babae sa isla na hindi agad nagpapakita ng interes sa kanya. Sa totoo lang, karamihan sa mga babae roon ay masyadong malambing sa kanya, pero si Rin, ibang klase, matino at may dignidad. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, nakatanggap siya ng isa pang sipa dahil sa pagiging sobrang kalmado niya. Makalipas ang ilang oras, nilapitan siya ni Rin para humingi ng tawad sa ginawa niya, at sabi ni Akuto ay ayos lang naman iyon, kahit sa loob-loob niya ay naisip niyang gusto rin niyang maranasan ang ganoong agresibo kapag silang dalawa lang. Habang pauwi sila, inimbitahan siya ni Rin na tumulong sa trabaho sa kanilang bahay kinabukasan. Siyempre, pumayag agad ang ating gentleman. Pero bago pa siya makapag-daydream ng kung ano-ano, biglang dumating ang kapatid ni Rin, si Makoto, at binigyan siya ng babala. Layuan mo ang kapatid ko kung ayaw mong malasin. Kinagabihan, napansin ni Suzo ang bukol sa ulo ni Akuto at tinanong kung ano ang nangyari. Umiwas siya sa sagot pero kalaunan ay nabanggit din niyang tutulungan niya si Rin sa trabaho kinabukasan. Agad namang nagpumilit si Suzo na sumama. Kinabukasan, pumunta silang dalawa sa lugar ni Rin. Pagdating nila, agad silang sinalubong ng nanay ni Rin na pabirong sinabi, siguraduhin mong hindi lang mga pako ang ipupukpok mo ngayon, Rin, baka si Akuto rin. Habang nag-uumpisa ang trabaho, nagkatambalan sina Rin at Akuto, at sa totoo lang, maayos ang kanilang teamwork. Pero nang makita sila ni Makoto, agad itong nagselos at nagsimula ng chismis kay Suzo na baka magkagustuhan ang dalawa. Ngunit si Suzo ay tuliro lang, hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng feelings. Ikinwento ni Makoto na si Akuto ay tinamaan ng lumilipad na boat kahapon dahil sa isang pipang incident, kaya doon daw galing ang bukol sa ulo niya. Doon lang naalala ni Suzo na tama nga pala ang kutob niya. Habang patuloy ang trabaho, tuwing nakikita ni Makoto na masyadong nagiging malapit si Rin kay Akuto, agad niya itong pinipigilan, halos mapahamak si Akuto sa tuwing sisingit siya. Sa kabilang banda, nagsimula na ring makaramdam ng selos si Suzo sa dalawa. Kalaunan, umalis sandali si Rin, at habang wala siya, hinamon ni Makoto si Akuto sa isang duel. Ayaw sana ni Akuto, pero nang marinig niya ang salitang imposible, bigla siyang nagising sa laban. Pareho nilang ginamit ang kanilang kakayahan sa karpinterya at naglaban sa bilis ng paggawa. Para bang nagkukumpete sa DIY speedrun. Lahat ng nanonood ay napanganga, nagtatanong kung anong klaseng droga ang meron sa kanila. Pagdating ng gabi, tahimik lang si Rin habang kumakain, parang naging background character sa sariling kwento. Hindi niya nagamit ang plano niyang construction charm kay Akuto. Samantala, tuloy lang ang pambubuyo ng nanay niya. Sinasabing bagay silang dalawa at dapat magpakasal na lang. At syempre, dahil doon, sumabog na naman sa selos si Makoto. Makalipas ang ilang araw, tila nagpa siya ang langit na umiyak ng buong karagatan. Umulan ng napakalakas kaya't napilitan ang lahat na magkulong sa bahay, parang mga bilanggo sa sariling tahanan. Habang pinagmamasdan ng ulan, sabi ni Akuto kay Suzo na sa mundo niya, hindi naman itinitigil ang lahat ng gawain kapag umuulan lang. Pero sa isla na ito, kapag bumagsak lang ang ilang patak ng ulan, automatic na holiday, parang Netflix and nap day. Makalipas ang ilang oras ng pagtitig sa dingding na parang isang taong death race. Nagsimula ng mabaliw si Akuto. Napasigaw siya, nagrereklamo na kung nasa mundo lang daw siya, siguradong nag-e-ensayo na siya kasama ang lolo niya, at hindi nakukulong sa ganitong isla ng kamalasan. Dahil ayaw niyang mamatay sa sobrang inip, nagyaya siyang maglaro ng shogi kay Suzo, parang dalawang matatanda na walang direksyon sa buhay. Habang naglalaro, biglang natahimik si Suzo at parang naghang ang isip, para bang computer na naglolowad pa. Naguluhan si Akuto at naisip kung may pinagdadaanan bang sad girl era si Suzo nitong mga nakaraang araw. Yun pala, naalala ni Suzo ang mga panahong naglalaro siya ng shogi kasama ang kanyang ina tuwing umuulan. Pero ngayon, wala na ang kanyang nanay, nasa langit na, o baka nasa kabilang direksyon. Samantala, sina Maki at Ain na naman ang nag-aasaran, habol-habol sa isa't isa parang sina Tom and Jerry. Sa kanilang habulan, nakakita sila ng strawberry at agad itong pinitas. Sa kabilang banda,
Habang nakikipaglaro si Yukino sa mga alaga niyang hayop, nakakita naman siya ng magandang bulaklak at naisip niyang magandang regalo iyon kay Suzu. Nagkita-kita silang lahat at napagtanto nilang wala si Chika, kahit usapan nilang lahat ay magkikita kay Suzu. Nang hanapin nila, tumambad sa kanila si Chika, halos malunod at nakakapit na lang sa buhay sa gitna ng baha. Pagbalik sa bahay ni Suzu, naghahanda siya ng tanghalian para sa sarili niya at kay Akuto. Habang abala siya, tahimik lang na nakatingin si Akuto, napansin na madalas pala itong nag-iisa sa bahay tuwing umuulan, simula nang mawala ang kanyang ina. Napalalim sa pag-iisip si Akuto at hindi niya napansin na nasa harap na pala niya si Suzu. Naging tensyonado ang eksena sa pagitan nila. Pero bago pa man tuluyang kumulo ang init ng tagpo, biglang dumating ang iba pang mga babae, dala-dala ang mga bagay na nakuha nila sa daan, mga regalo raw para kay Suzu. Hindi naniwala si Akuto sa palusot nila, alam niyang sinadya nilang magpunta para pasayahin si Suzu sa araw na ito na espesyal sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagdesisyon silang lahat na magpaligo. Isa-isa silang naghubad, dahilan para tuluyang mag-malfunction ang utak ni Akuto nang makita niya ang iba't ibang hugis at laki ng mga dibdib na parang gustong lumundag palabas. Naisip niyang baka mamatay siya sa sobrang nosebleed kung magpapatuloy pa iyon. Pagkatapos ng kaguluhan at matapos silang magkawatak, naiwan si Akuto kasama si Suzu para sa isang seryosong usapan. Dito, ibinahagi ni Suzu ang mga salita ng kanyang ina na minsan daw ay makikilala niya ang lalaking para sa kanya, at maglalakad siya sa kasal na parang prinsesa sa isang kwento. Habang marahang kinakanta ni Suzu ang awit na madalas kantahin ng kanyang ina, nagsimulang mag-imagine si Akuto, silang dalawa sa kasal. Nakangiti, masaya. Pero bago pa man tuluyang umabot sa honeymoon level ang kanyang pantasya, tinawag siya ni Suzu at binalik sa realidad. Kinabukasan, nagising si Akuto sa kalagitnaan ng gabi at nakita si Suzu na natutulog sa loob ng isang tangke ng tubig. Mukhang nananaginip ito ng masarap na paliligo kasama siya. Agad niyang tinangka itong gisingin, pero mahimbing ang tulog ni Suzu, abala sa panaginip kung saan siya at si Akuto ay sobrang lapit. Hinayla niya ito palabas ng tubig. Pero halos mawalan siya ng dugo nang makita niyang bakat ang lahat sa basang damit nito. Kinabukasan, nagkasakit si Suzu at nilanat. Agad sinabi ng matandang babae sa nayon na kailangan nilang kumuha ng yelo para mapababa ang lagnat. Nalito si Akuto, saan naman siya kukuha ng yelo sa isang isla na walang kuryente at walang ref. Ngunit sinabi ng matanda na ang kalikasan daw ang magbibigay. Kaya, wala siyang nagawa kundi maglakad papunta sa gubat. Sa paglalakad niya, nadaanan niya si Yukino at ang nakakatakot nitong ina. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon, pero laking gulat niya nang malaman na ginawa na ng mag-ina ang lahat ng yelo bilang ice cream, kasama ang matakon na oso ni Yukino, si Kuma Yukino. Pagkatapos ng maikling bangayan, sinabi ng ina ni Yukino na may isa pang lugar kung saan sila maaaring makakuha ng yelo, sa tuktok ng bundok Fuji. Sumama ang mga babae kay Akuto sa mapanganib na ekspedisyong ito. Pagkatapos nilang makakuha ng ilang tipak ng nyebe, biglang lumakas ang panahon, tila isang final boss na bagyo. Sinabi ng mga babae na maghintay na lang muna sila hanggang humupa ang blizzard, pero ayaw ni Akuto. Determinado siyang bumalik agad kay Suzu. Kahit hirap, patuloy niyang hinayla ang kariton. Habang nanlalamig at napapagod, naisip niya ang pinagdadaanan ni Suzu at mas lalo siyang ginanahang magpatuloy. Tumakbo siya pababa ng bundok, buong lakas. Ngunit hindi niya napansin ang babalang karatula sa harap at bago pa siya makapreno, nahulog siya sa bangin. Habang iyon ay nangyayari, nagpa siya rin ng mga babae na sundan siya. Hindi nila alam na nahulog na siya. Ngunit lumakas pa lalo ang bagyo at tinangay rin sila ng tubig. Hindi sumuko si Akuto at sinubukan niyang umakyat muli. Sa kasamaang palad, nagkasalubong sila ng mga babae sa gitna ng bagyo at sabay-sabay silang nahulog muli, gumulong pababa at naging isang higanteng snowball bago bumagsak sa gubat. Pagkabagsak, agad kumuha ng nyebe si Akuto at tumakbo pabalik sa bahay. Halos gumapang siya sa kakahuyan hanggang sa biglang lumitaw ang ibon ni Yukino at dinala siya, parang express override, diretso sa bahay. Pagdating niya, halos matuno na ang nyebe, naiwan na lang ang kaunting tubig. Pero laking gulat niya nang makitang si Suzu ay gising na at mukhang maayos, parang nilanat lang ng biro. Bago pa niya maintindihan ang lahat,
Bumagsak siya sa pagod at siya naman ang nagkasakit. Kaya ang yelong pinaghirapan niya, ginamit para gamutin siya. Makalipas ang ilang araw, masayang kumakain si Maki sa mesa kasama ang kapatid niyang si Ayane. Pero biglang binasag ni Ayane ang saya at sinabing wala raw lalaking matino ang papakasal sa isang babaeng hindi marunong magluto, kahit tubig. Siguradong masusunog. Tinamaan si Maki sa sinabi, kaya nagpasya siyang patunayan sa lahat na kaya niyang maging master chef. Unang pinuntahan niya si Chikage, para sanayin siya sa pagluluto. Sa malas, si Chikage ay isa sa mga modernong babae na hindi marunong kumilala ng kawali. Pagkatapos siyang sermonan tungkol sa buhay at damdamin, sumuko si Maki at lumabas para humanap ng totoong guro. Dumiretso siya kay Rin, na malugod naman siyang tinanggap. Pero imbes na turuan agad siya magluto, pinagtrabaho siya nito sa paggawa ng mga kahon, buong araw siyang nagliyan ng kahoy. Pag-uwi niya, ipinakita niya kay Ayane ang bagong obra, pero tinawanan lang siya nito at sinabing hindi kahoy ang lulutuin, kundi pagkain. Dahil sa inis, bumalik si Maki kay Rin at humiling ng totoong cooking lesson. Sa wakas, pumayag si Rin, at nagsimula na ang cooking 101. Sinikap ni Maki na sundan ang bawat hakbang na parang nakasalalay dito ang kanyang kinabukasan. Habang nag-eensayo si Maki, nagkwekwentuhan naman sina Suzu, Ayane, at Akuto tungkol sa biglaang pagbabago ni Maki. Biglang lumipad ang isang palaso, halos tamaan si Akuto sa ulo. Nakabitin sa dulo nito ang isang liham mula kay Maki, imbitasyon para matikman nila ang niluto niyang obra maestra. Curious sila, kaya pumunta sila, umaasang hindi naman ganoon katrahedya ang lasa. Pero sa daan, nadaanan nila si Rin, pallid, nanginginig, may saklay, at parang galing sa impyerno. Nang tanungin nila, mariin nitong sinabi, "Huwag kayong kakain ng niluto ni Maki." Gusto na sanang umatras nina Akuto at Suzu, pero biglang lumitaw ang mga kakaibang alagang nilalang ni Maki at sa pilitan silang kinaladkad papunta sa bahay, parang eksena sa horror movie. Pagdating nila, naupo silang tahimik. Pagpasok ni Maki sa kusina, sinarado niya ang pinto ng may kaba at sinabing, "Huwag kayong sisilip, kung ayaw niyong mawalan ng mata." Ilang sandali lang ang lumipas, nakarinig sila ng mga nakakakilabot na tunog ng hinihiwang kung ano-ano mula sa kusina. Nagsimulang mag-alala ang lahat kung iyon na ba ang katapusan nila, kasi naman, si Maki ay kilalang hindi ganap na nasa tamang pag-iisip. Maya-maya, lumabas siya mula sa kusina, bitbit ang isang bagay na pwede lang ilarawan bilang isang halimaw sa ilalim ng dagat, nakapatong sa plato. Ngumiti pa siya at sinabing, "Kain na tayo." Na parang Thanksgiving dinner lang. Walang gumalaw ni isa, hanggang si Akuto mismo ang nagboluntaryong tumikim. Dahan-dahan siyang kumuha ng kagat, sabay dasal ng buong ama namin sa isip. Pero laking gulat niya nang malaman niyang, masarap pala. Agad sumunod ang iba, handang makipagsapalaran sa posibleng food poisoning, pero katulad ni Akuto, nagulat silang masarap nga talaga. Kahit mukhang iniahon mula sa pusod ng isang sumpang latian ang itsura ng pagkain, nang makita ni Maki na kinakain nila ito habang tumutulo ang mga luha ng halong kaligayahan at pagkalito, kumislap ang mukha niya sa tuwa, parang isang gremlin na proud sa kanyang obra. Tumakbo siya pabalik sa kusina para maglabas pa ng mas nakakatakot na putahe, dahilan para magsisi ang lahat kung bakit pa nila siya pinuri. Makalipas ang ilang linggo, naisip ni Suzo na gawa ng birthday party ang alaga niyang baboy, si Tonkatsu. Tinangka niyang hubugin ang tofu para magmukhang si Tonkatsu. Habang abala siya, dumating si Akuto, halatang litong-lito, at nagtanong kung ano bang ginagawa niya. Ipinagmamalaki naman ni Suzo na birthday raw ni Tonkatsu at gusto niyang gawing espesyal ang araw na iyon. Pero nang marinig ni Akuto ang salitang birthday, biglang nanigas ang mukha niya, parang may naalala siyang mabigat. Hindi naman agad napansin ni Suzo ang pagbabago ng mood niya at patuloy lang sa pagiging masigla, nagtataka kung bakit biglang parang nalungkot ang binata. Sa huli, pareho lang silang pumalpak sa paghubog ng tofu. Dumating pa si Ayane, handang magsimula na naman ang lingguhang World War nila ni Suzo. Habang abala ang dalawa sa pag-aasaran, tahimik na lumabas ng silid si Akuto. Maya-maya, napansin ni Suzo ang pag-alis niya at aksidenteng nadiskubre ang isang larawan, si Akuto kasama ang isang babae mula sa kanyang dating mundo. Siyempre, mabilis tumalon sa conclusion si Ayane at sinabing tiyak na kasintahan niya iyon.
Pagkatapos, natagpuan nila si Akuto sa tabing dagat, nakatayo lang at nakatingin sa malayo, parang nasa low-budget music video ng malungkot na kanta. Natural lang, inakala ng mga babae na broken-hearted siya. Tumakbo sila sa matandang wise woman ng isla para humingi ng payo, at ipinaliwanag ng matanda na hindi pag-ibig ang dahilan, kundi homesickness. Namimiss lang daw talaga ni Akuto ang kanyang tahanan. Kinagabihan, ipinagpatuloy ni Suzu ang paggawa ng tofu art habang dumarating naman ang mga ibang babae sa bahay, lahat naghahanap kay Akuto. Lahat sila halatang gustong samantalahin ang pagiging marupok ng binata, pero hindi nila ito makita. Doon napansin ni Suzu na nawala ang larawan sa aklat. Bigla siyang kinabahan, baka umalis na si Akuto at naglayag pabalik sa mundo niya. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa dalampasigan, at totoo nga, nandoon si Akuto, nakatingin sa dagat, tila nagbabalak ng tumulak sa alon. Sinubukan siyang tawagin ni Suzu at tumakbo palapit, pero bago pa siya makarating, nakalayo na si Akuto at nasa gitna na ng dagat, papunta sa mapanganib na whirlpools. Akala ni Suzu ay susubukan nitong wakasan ang sariling buhay. Agad niyang kinuha ang isang halaman, ginawang lubid, at sa istilong Scorpion Get Over Here. Mula sa Mortal Kombat, hinayla niya pabalik sa lupa si Akuto. Pagkatapos ng kaguluhan, nalaman niyang hindi naman pala tumatakas si Akuto. Sinusubukan lang nitong magpadala ng mensahe sa bote para sa kanyang kapatid na babae, dahil kaarawan din nito sa parehong araw. Pagkatapos ng paglilinaw, tumulong si Akuto kay Suzu sa kanilang palpak na tofu art, at nagsimula ang engranding tonkatsu birthday party. Kinagabihan, magkasama silang dalawa sa ilalim ng mga bituin, tahimik na nag-uusap. Ibinahagi ni Akuto na nangako siyang isasama ang kapatid niya mamili sa kaarawan nito, pero hindi niya natupad, kaya gusto niyang humingi ng tawad sa pamamagitan ng sulat sa dagat. Ang problema, tuwing inihahagis niya ang bote, lagi lang itong ibinabalik ng alon. Sinabi ni Suzu na subukan niya ulit, kaya pinilit ni Akuto, kinuha ang natitirang pag-asa sa puso, at muling inihagis ang bote. Sa wakas, sa pagkakataong iyon, nakalampas na ang bote sa alon. Pareho silang natuwa ng husto, halos maghalikan na sa tuwa, pero umatras si Akuto at hinawakan na lang ang kamay ni Suzu, sabay ngiti. Makalipas ang isang linggo, nagsimulang maganap ang kakaibang serye ng pagkawala ng pagkain sa buong nayon. Isang umaga, nagtipon-tipon sina Akuto at ang mga babae para pag-usapan ang misteryosong magnanakaw. Habang nag-iisip sila kung sino ang salarin, biglang dumating si Maki, at halatang may mga mumo ng pagkain sa labi. Agad silang nagduda, lahat ng mata nakatutok sa kanya na parang nahuli sa akto. Sinundan nila siya sa paligid ng nayon at nahuling kumakain ng mga pagkaing hindi kanya. Nang kinumpronta nila siya, umamin si Maki na oo, kumain nga siya ng ilan, pero wala raw siyang kinalaman sa mga malalaking pagnanakaw sa buong nayon. Hindi kumbinsido ang grupo, kaya nagtayo sila ng isang huwad na DSS investigation team, isang detective squad na may layuning tuklasin ang tunay na midnight glutton. Sumama rin si Maki para patunayan ang sarili niyang inosente. Matapos ang sunod-sunod na pagtatanong sa mga kapitbahay, natunton nila ang pattern ng pagnanakaw at natukoy ang susunod na 2 lugar na posibleng target. Naghiwa-hiwalay sila sa mga assigned na lugar. Sa kanilang pagbabantay, sina Suzu at Akuto ay nakarating sa isang taniman ng pipino, na parang dinumog ng mga halimaw. Kinagabihan, nagtago sila sa bahay para sa stakeout. Pero may kakaiba, napansin ni Akuto na tila may mali. Dahil karaniwan ay isang lugar lang ang binibiktima ng magnanakaw kada araw, pero ngayon ay 2 sunod. Habang nag-iisip siya, nakita naman ni Ayane at ng kanyang grupo ang magnanakaw sa aktong nagsisikap tumakas. Agad siyang tinamaan ni Ayane ng lubid at nahuli nila. Ngunit bago pa nila ito lubos na mapigilan, nakatakas din ito, iniwan lang ang maskara. Samantala, sina Akuto naman, na nakabantay sa ibang lugar, ay nakatulog lahat. Nagising si Akuto at na-realize nilang palpak ang kanilang bantay. Pero habang nagsisisi siya, biglang may narinig siyang ingay, ang magnanakaw ay nasa loob na ng bahay, nagpipista mag-isa. Bago pa siya makagalaw, nawala na ulit ang magnanakaw. Kinabukasan, pagbalik nila ni Suzu sa bahay, laking gulat nila, niransak din ang tahanan nila. Agad pumasok si Akuto upang silipin, at doon niya nakita ang isang kakaibang babae na naliligo sa kanilang banyo. Hubad ito,
kaya agad na naghang ang utak ni Akuto. Pagkatapos magulat, ipinakilala ng babae ang sarili bilang Maymay. Isang miyembro raw ng circus troupe na inanod papunta sa isla dahil sa bagyo. Umamin siya na nagnakaw ng pagkain, pero dahil lang daw nahihiya siyang humingi ng tulong. Sinubukan ni Akuto at Suzo pigilan ang paghuhusga at sinabi nilang okay lang, pero ang pagkasira ng buong taniman ng pipino ay sobra na at dapat pagbayaran. Ngunit, itinanggi iyon ni Maymay. Sabi niya, ang kagagawan daw ng Cucumber Massacre ay gawa ng kaibigan niyang nalunod din at inanad papunta sa isla. Dahil doon, naniwala silang may kasama pa si Maymay, at naglakad silang lahat para hanapin ito. Sa kanilang paghahanap, nakita nilang papalapit si Maki, kaya nagpanik si Maymay at nagtago, natatakot na baka gawing repolyo ni Maki ang katawan niya kapag nahuli. Sa kabutihang palad, ginamit ng aso ni Yukino ang amoy ng naiwanang maskara, at natunton nila ang isang nilalang, hindi tao, kundi hayop. Dali-daling niyakap ni Maymay ito, at laking gulat ni Akuto at Suzo nang malaman nilang ang tinutukoy niyang kaibigan ay isang kapa. Isang berdeng nilalang tubig. Galit na galit si Maki dahil buong linggo siyang pinagbibintangan dahil sa dalawang ito. Pero bago pa siya magwala, pinigilan siya ni Akuto at sinabing patawarin na lang si Maymay dahil humingi na naman ito ng tawad. Pagkatapos ng lahat, tumira na rin sa isla sina Maymay at ang kanyang kaibigang kapa, pero nahirapan siyang makibagay sa iba dahil ang kanyang social skills ay parang nasa ICU. Tuwing susubukan niyang makipag-usap, kailangan pa niyang magtago o magbalat kayo, kahit para lang makapag-hi. Matapos ang ilang araw, binigyan ni Suzo at Akuto si Maymay ng bago at komportableng tirahan, kasama ang kaibigan niyang halimaw sa latian. At gaya ng inaasahan, naisip ni Maymay na magiging genius idea kung siya na lang mag-isa ang mamimili ng mga gamit sa bahay. Siyempre, alam ni Suzo at Akuto na isa siyang naglalakad na panic attack, kaya inalok nila siyang tulungan. Pero tinanggihan sila ni Maymay gamit ang klasikong linya, kaya ko to. Pagkatapos lang ng 2 hakbang, nanigas agad siya sa kaba. Kaya't sinundan na lang siya ng 2 human babysitter habang awkward niyang sinusubukang makipagkilala kay Rin. Pero pagkakita pa lang ni Maymay kay Rin, nag-offline agad ang utak niya at sumisid siya ng direkta sa isang malaking tambol, na parabang iyon na ang ligtas niyang mundo. Doon niya naramdaman na isa na yata siya sa pinakamalupit na talunan sa kasaysayan ng anime dahil natatakot siya sa tao. Maya-maya, dumating si Ann, pero pagkakita ni Maymay sa kanya, inakala niyang si Michie ito, yung gustong bugbugin siya kamakailan dahil sa pagnanakaw, kaya naglaro na naman siya ng full-blown taguan. Ngunit hindi naman dumating si Ann para makipagsuntukan. Sa halip, naglabas ito ng murang motivational quote. Sinabihan si Maymay na matutong mahalin ang sarili imbes na subukang i-uninstall ang kanyang pagiging sobrang mahiyain. Napatitig sina Suzo at Akuto sa kanya na parang nakakita ng sagot sa kagutuman sa buong mundo, dahil unang beses nilang narinig si Ann magsalita ng hindi 78% kabaliwan. Pero biglang dumating si Kappa, at pagkakita pa lang ni Ann sa kanya, napasigaw siya at tumakbo ng parang may multo. Ipinaliwanag ni Suzo na si Ann ay may post-traumatic stress disorder, matapos siyang mabuli noon ng isa pang kapa. Pagkarinig niyon, nagliwanag ang pea-sized na utak ni Kappa at naisip niyang baka kilala ni Ann ang mga kamag-anak niya, kaya hinabol niya ito kaagad. Sa sobrang takot, muntik nang tumalon si Ann sa bangin para makatakas, pero bago pa siya maging trahedyang flashback sa anime. Tumalon si Maymay at tinulak siya pababa sa lupa, parang superhero save. Kalaunan, nagsama-sama silang lahat kasama ang ibang mga babae. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maymay na kabilang na siya sa grupo, at lahat ay sinikap na ipadama sa kanya na welcome siya. Sa sobrang tuwa, lumuhad siya at sinampal ng paulit-ulit ang lupa gamit ang mukha niya bilang pasasalamat. Ilang araw matapos noon, biglang dumating ng walang palam ang guro ni Suzo, at halatang nagulat si Suzo sa pagdating niya. Sabi ng matanda, may dala siyang mahalagang mensahe para sa Panginoon ng Kanluran, ngunit hindi niya ito mahanap. Tinanong ni Akuto kung ano ang nangyayari, at doon ibinulgar ng guro na may isang misteryosong lalaki na naglalakbay sa mga rehiyon at binabasag ang mga Panginoon ng bawat lugar, parang tinutupi silang labada. Natalo na raw nito ang Panginoon ng Silangan at Panginoon ng Hilaga, at ngayon ay kumakalat ang balita na nandito siya sa kanluran.
Bukod pa roon, papunta na rin ang Panginoon ng Silangan upang maghiganti. Dahil alam ng lahat na kung sino man ang tatalo sa isang rehiyonal na Panginoon ay siyang magiging bagong pinuno ng rehiyong iyon. Ibinigay ng guro ang buong description ng misteryosong lalaki, at biglang nagbago ang mukha ni Akuto na parang napagtanto niyang lesbiana ang crush niya. Ang inilalarawan ng guro ay kamukhang kamukha ni Kappa. Samantala, sa kabilang panig ng nayon, dumating nga ang Panginoon ng Silangan at tahasang hinamon si Kappa sa isang laban. Pero nang makita niya si Maymay, na pinakamagandang babae raw na nakita niya simula nang ipanganak siya, agad niyang kinalimutan ang laban at niyakap ito na parang huling pagkain sa mundo, sabay sabing kukunin niya ito imbes na lumaban. Dumating naman sina Akuto, Suzo, at ang matandang guro, sakto para makita ang Panginoon ng Silangan na may hawak na bihag. Nagbanta si Suzo gamit ang sandata niya, pero hindi sapat ang tindig niya para matakot ang kalaban, kaya agad tumakas ang Panginoon ng Silangan. Hinabol siya ng grupo. Ngunit biglang may asong lumundag at binangga siya, iyon pala ang dating Panginoon ng Hilaga, si Ginoong Tiger. Ipinahayag ni Tiger na dumating siya upang kunin muli ang mandirigmang tumalo sa kanya at dalhin ito sa Hilagang Gubat upang maging bagong pinuno. Lahat ay napatitig at napakamot sa ulo nang mapagtantong ang tinutukoy niya ay si Maymay, yung babaeng halos hindi makapagsalita ng dalawang salita nang hindi nanlulusaw sa hiya. Lumabas na noong huli nilang pagkikita. Aksidenteng nabato ni Maymay ng bato sa ulo si Tiger habang tumatakbo siya palayo dahil sa sobrang hiya. Pero inakala ng tigre na iyon ay matalinong taktika sa pakikipaglaban. Kahit aksidente lang talaga iyon, naniwala ang lahat na champion move iyon. Habang pinoproseso pa ng lahat kung paano nanalo ng rehiyon si Maymay nang hindi sinasadya, nakatakas na ulit ang Panginoon ng Silangan. Hinabol nila itong lahat, at noong akala ng kalaban na ligtas na siya, bumalik si Tiger at tinambush siya muli sa ikalawang pagkakataon. Pagkatapos, sinunggaban ni Tiger si Maymay at tumangging ibalik ito. Sinasabing kailangan nitong pamunuan ang Hilagang Gubat. Siyempre, hindi pumayag si Akuto at umatras bilang bayani, kahit broke hero lang. Hinamon siya ni Tiger sa isang laban, ang mananalo, makukuha si Maymay. Agad silang nagharap, ngunit alam ni Akuto na bagbog sarado siya rito. At gaya ng inaasahan, pinulbos siya ni Tiger. Pinilit ni Akuto gamitin ang teknik na itinuro sa kanya ng matanda, pero walang epekto, tuloy ang bagbog parang mumurahing pinyata. Habang pinapanood sila mula sa malayo, may isang di kilalang nilalang na tumatawa habang nasisiyahan sa laban. Nang makita niyang hindi na kaya ni Akuto, lumapit ito ng palihim at binulong sa kanya ang cheat code, tamaan mo siya sa pagitan ng mga buntot. Hindi na nag-aksaya ng oras si Akuto. Tinarget niya ang lugar na iyon at pinukpok si Tiger, dahilan upang agad itong mawalan ng lakas. Tinanggap ni Tiger ang pagkatalo ng may dangal at umalis ng tahimik. Sa daan, nakasalubong niya ang Panginoon ng Kanluran, na walang pakialam na umamin na siya ang nagsabi kay Akuto ng lihim ni Tiger. Ayon dito, napansin niyang parang tinitrain lang daw ni Tiger si Akuto, pero mariing itinanggi iyon ng tigre. Pagbalik sa kampo, marahang hinawakan ni Maymay ang kamay ni Akuto at nagpasalamat sa kanya sa pagligtas. Habang nakatayo si Suzo sa tabi, may kakaibang ekspresyon sa mukha niya, halatang selos. Makalipas ang ilang linggo, isang gabi, nadiskubre ni Chikage ang isang alikabok na aklat na nakatago sa madilim na sulok ng kanyang aklatan. Sa halip na magpakanormal at iwan ito, binasa niya. Isang mahika lang ang lumipas, bumagsak ang mga kidlat sa bawat bahay sa isla. Kinabukasan, nagising sina Suzo at Akuto na may kakaibang pakiramdam. Pagtingin nila sa salamin, nagulat sila, may mga buntot at balahibong tainga na sila. Paglabas nila, mas lalong nakakatakot, ang buong nayon ay nagmukhang human-animal cosplay convention, at lahat naglalakad na parang normal lang. Dumating si Chikage, na siya lang ang mukhang normal, at kalmado niyang sinabi na siya ang may kagagawan ng lahat. Hindi sila naniwala hanggang sa itinaas niya ang kamay niya at naglabas ng mga spell na parang rip-off ng Hogwarts. Nag-crash ang utak ni Akuto dahil salungat ito sa lahat ng batas ng siyensya na alam niya. Dumating si Anne, handang sipain si Chikage sa susunod na linggo, pero lumipad ang bruha sakay ng Wallace, dahilan para maguluhan lalo si Akuto at mapaisip kung tama ba ang pinili niyang karera sa buhay. Nang makabawi sa pagkabigla, nagpunta ang grupo sa aklatan para maghanap ng solusyon.
Nakakita sila ng lumang aklat na may pamagat na seal, at gaya ng inaasahan, kusa itong bumukas at lumabas ang isang genie. Nag-alok ito ng 7 kahilingan na parang Black Friday sale, at gaya ng tipikal na babae sa isla, sinayang agad ng grupo ang 4 sa mga ito sa mga walang kwentang bagay. Samantala, nanunood lang si Akuto, hindi makapaniwala sa nakikita niya, 3 kahilingan na lang ang natitira sa genie. Maya-maya, eureka moment, ang grupo at napagtanto nilang kailangan nilang mahuli si Chickage. Kaya humiling sila ng tulong, at biglang bumagsak mula sa langit ang isang mahiwagang payong. Ilang segundo lang, dumating si Chickage, at gaya ng langaw na nahulog sa bote ng soda, nahuli siya ng bitag. Itinali nila si Chickage at binanatan ng matinding pang-aasar, parang roast battle. Pero nakalimutan nilang ang mga genie ay hindi kabilang sa loyalty program. Pagkasabi ng genie na 2 na lang ang natitirang kahilingan, sinamantala ni Chickage ang pagkakataon at siya naman ang humiling, napakawalan siya. Lahat ay napatulala sa gulat. Ngayon, 1 kahilingan na lang ang natira. Agad nagkagulo ang lahat, parang mga unggoy na nag-aagawan sa huling saging. Si Akuto naman, nakatayo lang sa gilid, nag-iisip kung dapat na ba niyang suwayin ang prinsipyo niyang science is real at sumubok ng mahika sa unang pagkakataon. Pero bago pa siya makapagpasya, dumating si Maki, kalmado lang, at humiling sa genie ng 1 tasa ng tsaa. Tinupad agad ng genie ang hiling, at puff, naglaho na siya. Tumawa si Chickage, at bago pa makagalaw ang grupo, nagbitaw siya ng mahika na nagkulong sa kanila sa mga kahon, parang mga package ng Amazon. Pagkatapos, naisipan pa niyang putulin ang mga ito gamit ang mahikang espada para masubukan kung totoo ba ang mga magic tricks sa TV o peke lang. At ang unang test subject niya, si Akuto, na agad nawalan ng malay sa takot. Pero bago pa man niya maituloy ang evil experiment, biglang sumugod ang alagang hayop ni Chickage, na, sa kung anong himala, ay naging tao rin. Galit na galit ito, kaya binato ng bato ang ulo ni Chickage. Tumama ito, at sa isang iglap, nabasag ang lahat ng mahika sa isla. Nanatiling walang malay si Akuto ng mas matagal kaysa dapat, pero nang magising siya, balik na sa normal ang lahat. Nawala ang mga buntot, ang mga balahibo, at ang mga tao ay tao na ulit. Sa halip na magpasalamat sa mga Diyos ng anime dahil hindi sila nanatiling parang mga exhibit sa zoo, nagyan lang si Akuto at inakala niyang panaginip lang ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap sina Suzu at Akuto ng sulat mula kay Makoto. Nakasulat doon na isa sa mga kapatid niya ay sasabak na sa dating pool, at guess what, si Akuto ang napiling unlucky contestant sa blind date bingo card niya. Kaya kinabukasan, bumiyahe sila papunta roon. Pero sa gitna ng daan, nadapa silang dalawa sa pagod na si Shinobu, isa sa mga kapatid ni Makoto. Halatang matagal na siyang hindi kumakain, kaya dinala nila siya pauwi at pinakain ng todo. Habang kumakain, biglang napagtanto ni Shinobu na si Akuto pala ang tinatawag ng mga pinuno bilang sword-swinging demon, yung sinasabi ng kanyang guro at mga nagpapasikat na Panginoon. Agad siyang tumayo at hinamon si Akuto sa isang laban hanggang kamatayan. Pero, bilang isang maginoo, mahinahon lang na tumanggi si Akuto, ayaw daw niyang saktan ng isang magandang babae nang walang dahilan. Sa kasamaang palad, matigas ang ulo ni Shinobu. Araw-gabi siyang nangungulit, hanggang sa mahuli sila ni Suzu sa isang napakadelikadong posisyon, parang eksena sa Unlawfence. Dahil sa selos at inis, pinilit ni Suzu si Akuto na tanggapin na lang ang hamon para matapos na ang kalokohan. Kaya't pumayag si Akuto, kahit labag sa loob. Kinabukasan, nagsimula ang laban. Si Shinobu, mabilis at masigla, parang TikTok dancer na nagtatapon ng combo moves. Pero si Akuto, nagawang umiwas sa bawat atake na parang sinapian ni Bruce Lee. Ang problema lang, pareho silang may attack stats na parang level 1 RPG characters, kaya walang tumatama sa laban. Hanggang sa biglang naglabas si Shinobu ng ultimate move, hinati niya ang sarili sa 7 clone. Parang low-budget na Naruto, at nagpaulan ng sabay-sabay na atake. Ngunit kahit ganun, iniiwasan pa rin ni Akuto lahat, parang naka-ultra instinct. Nang tuluyang sumugod si Shinobu ng malapitan, nakita ni Akuto ang butas sa depensa at, boom, nasagi niya ang dibdib ni Shinobu. Natigilan si Shinobu, at agad namang nagsorry si Akuto, halos maiyak sa hiya.
Pero imbes na sapakin siya, namula lang si Shinobu at nagtanong kung anong klaseng teknik iyon, kasi muntik na raw siyang himatayin sa kilig. Sagot ni Akuto, ituturo ko lang yun kapag tayong dalawa lang, baka mapasigaw ka pa. At doon natapos ang laban, Akuto ang idineklarang panalo. Umalis si Shinobu na parang kontrabidang talunan, pero halatang nag-enjoy sa pagkatalo. Pagkalipas ng ilang linggo, nakakuha si Akuto ng horror novel. Dahil na curious, pumunta siya kay Chikage para humiram ng susunod na volume mula sa haunted library nito. Samantala, sa bahay, nakatanggap si Suzo ng kaina-hinalang imbitasyon. Kinabukasan, nagtungo sina Suzo, Akuto, at Maymay sa isang lumang bahay sa gitna ng kawalan, na parang wala sa kanilang nanood ng horror movie sa buhay nila. Pagdating nila, sinalubong sila ng isang sobrang masayahing AI robot na nagngangalang Sakuya. Dahil likas na tsismoso, kinulit ni Akuto si Sakuya tungkol sa mga kakaibang sulat. Pero laking gulat niya nang sabihin ng AI na nakakatanggap din siya ng mga sulat mula sa kanila, at ang sabi ng mga sulat ay parating na sila. Lalong natarante si Akuto. Sa gitna ng gulo, lumitaw si Chikage mula sa dilim at tumingin sa mga liham. Pagkakita niya ng pulang simbolo sa mga ito, kalmado niyang sinabi na iyon ay simbolo ni Beniyasha, isang baliw na kontrabida mula sa horror novel na binabasa ni Akuto. Ayon kay Chikage, hindi pala kathang-isip ang mga librong iyon, totoong kwento daw iyon ng karumal-dumal na pamamaslang ni Beniyasha 18 taon na ang nakalilipas, na nagpayanig sa buong nayon. Pagkatapos noon, bigla na lang daw siyang naglaho. Parang crush mong na scene zone. Tinangka ni Chikage na ipaliwanag na baka prank lang iyon, pero matatag na sinabi ni Sakuya na kahit totoo man, ipagtatanggol niya sila. Pagsapit ng gabi, naligo si Akuto dahil tapos na ang mga babae. Ngunit pagpasok niya sa banyo, napansin niyang nakalimutan niya ang tuwalya, kaya bumalik siya. Si Anne, na may PhD sa pag-stalk at red flags, akala niya pagkakataon na niyang makakuha ng accidental steamy moment, kaya sumunod ng palihim. Ang hindi niya alam, nakabalik na si Akuto. Kaya nang tumalon siya sa paliguan at niyakap ang akala niyang si Akuto, napasigaw siya nang tumalikod ang lalaki, hindi pala si Akuto, kundi isang nakamaskarang lalaking nakakatakot. Nawalan siya ng malay sa sobrang takot. Rinig ang sigaw kaya dumating sina Akuto at Sakuya, at nadatnan siyang nakahandusay. Nang magising siya at makita si Akuto, sinapak niya ito sa inis, kahit wala naman siyang kasalanan. Bigla na lang nanggati ng sobra si Anne, at doon lumitaw ang final boss, isang misteryosong lalaking mukhang hindi pa nakakita ng deodorant sa buong buhay niya. Kalmado niyang ipinahayag na ang dahilan ng pangangati ay ang pinakamalakas na itching lotion sa buong isla. Ipinakilala niya ang sarili bilang Beniyasha. Tinanong ni Akuto kung ano bang trip niya, at sinagot ng baliw na lalaki na gusto ko lang manood ng mga babaeng sumisigaw sa takot. Ipinagyabang pa niyang nagsimula siya kay Anne at hindi titigil hanggang lahat ng babae sa isla ay maranasan ang takot. Sinabi rin niyang tatagal ng 1 linggo ang pangangati maliban na lang kung malagyan ng antidote. Pagkatapos noon, tumakbo si Beniyasha, habang hinabol siya nina Akuto at Sakuya, pero nakatakas siya, at muling naglaho ang bangungot, kahit alam nilang hindi pa tapos ang laban. Samantala, habang walang kamalay-malay ang mga babae sa kaguluhan sa labas, abala sila sa pagpaplano kung paano mapapasok ni Akuto ang isa sa kanila ngayong gabi. Isa-isa nilang pinili ang kani-kanilang silid at naghintay ng tamang sandali. Sa kasamaang palad, lahat ng kanilang romantikong pantasya ay guguho dahil si Beniyasha ay naisip ang panahon na para sa jump scares. Isa-isa niyang pinasok ang mga silid ng mga babae, ang ilan ay nilamag sa takot, ang iba na may halos mabaliw. Pagkatapos ay dumating ang turno ni Suzo. Si Beniyasha, nakasuot ng kasuotan ni Akuto, ay pumasok sa silid ni Suzo. Akala ni Suzo na siya ang napili ng kapalaran at tuwang-tuwa siya hanggang sa dumating ang tunay na Akuto. Noon lang niya napagtanto na muntik na siyang mapahamak ng libre. Agad na hinabol ni Akuto si Beniyasha at nauwi ang kanilang habulan sa bubong ng gusali. Doon biglang naalala ni Akuto na may matinding takot siya sa taas. Pero bago pa siya tuluyang himatayin, binigkas ni Beniyasha ang bawal na salita, imposible. Sa sandaling iyon, parang may sumabog sa loob ni Akuto, nagliyab ang kanyang galit at tinangka niyang salakayin ito na parang galit na hayop. Subalit, sa pagiging tuso ni Beniyasha,
inihagis nito sa ere ang mga antidote. Sa halip na mag-isip ng maayos, tumalon si Akuto para habulin ang mga iyon at tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa bago pa siya masagip ni Sakuya. Pagkatapos, nagbago ng anyo si Beniyasha bilang saranggola at lumipad palayo sa langit, habang si Akuto naman ay nakahandusay, inis na inis sa sarili sa pagiging inutil. Gayunman, ang totoo, hindi pa pala umaalis ang tunay na Beniyasha sa gusali. Lumabas ang katotohanan, si Chikage pala ang nasa likod ng buong kaguluhan, kasabwat ang kanyang ina, ang tunay na Beniyasha. Ang kanyang ina rin pala ang misteryosong manunulat na ginagawang nobela ang lahat ng kabal-iwang nagaganap sa isla upang basahin ng mga tao. 2 linggo ang lumipas, aksidenteng nabagsakan ni Maki ang isang estatwa at hindi sinasadyang nabasag ang selyo ng isang tusong demonyong tanuki na nakakulong na ng mahigit 1,000 taon. Ang nilalang na ito ay may kakayahang magpalit ng anyo sa kahit ano at ginamit iyon para maghasik ng kaguluhan sa nayon. Ngunit may isang kapintasan ito, lagi nitong hindi maitago ang nakausling tiyan, kaya't kahit anong anyo ang kunin, laging may mali. Desididong hulihin itong muli, walang tigil si Maki sa paghabol. Pero laging nakakatakas ang demonyo sa tulong ng mapanlinlang nitong pagbabagong anyo. Maya-maya'y sumali rin sina Akuto at Suzo sa paghahanap. Ngunit kahit sila ay naloko nito ng paulit-ulit, labis na ikinainis ni Maki. Pagkatapos ng buong araw na habulan, bagsak silang lahat sa pagod. Inis na inis si Akuto at nagkomento na niloko lang sila ng nilalang buong araw. Nabigla si Suzo dahil bihira lang maniwala si Akuto sa mga sobrenatural na bagay. Dahil dito, sinubukan niyang asarin si Akuto at sinabing, imposibleng mahuli ang tanuki. Laking gulat niya nang sang-ayunan ito ni Akuto. Kaya't bigla niyang sinunggaban si Akuto at sumigaw, ayan. Nahuli ko na ang tanuki. At hindi nga siya nagkamali, nakatago pala ang tunay na tanuki sa anyo ni Akuto, at kitang-kita ang nakausling tiyan nito. Agad nila itong tinalian at isinama kay Ann upang hindi na makatakas. Napanganga si Maki sa galing ni Suzo at nagselos dahil sa koneksyon ni Suzo kay Akuto. Sa huli, ginamit ni Maki ang kanyang kapangyarihan upang ipabalik ang nakakainis na demonyo sa impyernong pinanggalingan nito. Makalipas iyon, natagpuan nila ang tunay na Akuto na walang malay sa malapit. Nang magising siya, inakala niyang panaginip lang ang lahat, ayaw pa ring maniwala sa mga demonyo. Kinabukasan, naglalakad si Yukino sa gubat nang makakita siya ng makinang na asol na balahibo. Napaisip siya kung ito ba ay pag-aari ng alamat na Bluebird. Samantala, kinabukasan, nagpatuloy sa kanyang pagsasanay si Akuto. Pinuri siya ni Suzo sa pag-unlad niya, at sinabi ni Akuto na balak niyang harapin ang isang tao mula sa kanyang nakaraan pagbalik niya sa sariling mundo. Bago pa tumagal ang usapan, biglang tumakbo si Suzo palayo. Tahimik na sinabi ni Akuto sa sarili na baka panahon na upang bumalik siya sa tabi ng ilog. Ngunit sinabi ni Suzo na ayaw pa niyang umalis ito. Pagkalipas ng ilang sandali, nakasalubong ni Suzo si Yukino, na masiglang ipinakita ang asol na balahibo, naniniwalang ito'y patunay ng alamat na ibon. Hinikayat ni Yukino si Suzo na hanapin ito ng magkasama, ngunit tumanggi muna si Suzo, sinasabing kailangan niyang mangalap ng panggatong. Pero hindi pumayag ang oso ni Yukino at bigla siyang kinaladkad palayo. Sa bahay naman ni Suzo, ipinaliwanag ng madaldal na manok na ang sinumang makakakita sa Bluebird ay magkakamit ng pambihirang swerte. Hindi naniwala si Akuto at nagpasya na lang na kumuha ng tubig. Habang nagpatuloy ang paghahanap ng mga babae at ng kanilang mga alagang hayop, napansin nila ang kakaibang ibon at hinabol ito, hanggang sa nahulog silang lahat sa isang malalim na bitak sa lupa. Pagbalik ni Akuto, natagpuan niyang walang tao sa bahay at labis siyang nag-alala. Sa tulong ni Tonkatsu, sinundan nila ang amoy ni Suzo sa kabila ng malakas na ulan. Biglang lumitaw ang alamat na Bluebird sa harapan niya. Bagaman hindi siya naniniwala sa mga ganitong bagay, sumunod siya rito dahil sa pag-aalala. Hanggang sa marinig niya ang tinig ni Suzo mula sa kailaliman ng bitak. Habang tinutunton niya ito, nagbago ng anyo ang Bluebird, isa pala itong nilalang na nakita nila kanina. Sa tulong ng lahat, nailigtas ni Akuto at ng grupo sina Suzo at Yukino. Pagkatapos ng pangyayari, nagtayo si Ren ng bakod sa paligid ng hukay upang maiwasan ang susunod na aksidente. Pag-uwi, nangakong si Akuto ay lalakas pa, hindi lamang para sa sarili niya kundi upang maprotektahan din si Suzo.
Makalipas ang isang linggo, abala ang nayon habang namimigay si Suzo ng mga gulay, ngunit mali-mali ang kanyang pamimigay dahil medyo slow siya. Maingat siyang tinulungan ni Akuto upang maitama at maayos na maipamahagi ang mga ito. Kinabukasan, napansin ni Suzo na maagang umalis si Akuto at nagtataka kung saan ito pupunta. Sa lokal na paaralan, nakita ni Suzo sina Chikage, Shinobu, at Maki na nagtuturo ng iba't ibang asignatura. Laking gulat niya nang malaman na si Akuto pala ang guro sa matematika. Ang hindi alam ni Akuto, karamihan sa mga babae roon ay pumapasok lang para siya ay mapansin. Kinagabihan, inamin ni Suzo kay Akuto na ayaw niya sa paaralan, lalo na sa matematika. Sa halip na pilitin siya, iginalang ni Akuto ang nararamdaman niya. Gayunman, nagtipon ang mga guro at nagplano kung paano mahihikayat si Suzo na pumasok muli. Sa kabila ng kanyang pagtutol, naniwala sila na makakatulong ito sa kanyang kinabukasan. Sa kalaunan, pumayag si Akuto na tulungan sila nang makita niya ang sinseridad nila. Kinabukasan, habang naglalakad si Suzo kasama si Ayane, sinalubong sila ng mga batang babae sa isla na lihim na nagplano upang ipasok si Suzo sa paaralan. Nang mahuli niya ang pakana, sinubukan niyang tumakas, ngunit nadulas siya at diretso sa loob ng silid-aralan. Inis siya ngunit wala nang magawa. Pinigilan siya ng mga kaibigan at pakiusap na subukan niya lang mag-aral. Nahipo ang puso ni Suzo sa kanilang malasakit, kaya't pumayag siya. Sa pagbabalik niya sa klase, mainit siyang tinanggap ng lahat, at doon niya nalaman na si Akuto pala ang nagtuturo ng matematika sa kanya. Unti-unti, nagbago ang pananaw ni Suzo at natutunan niyang pahalagahan ang pag-aaral, lalo na dahil sa inspirasyong hatid ni Akuto. Kinabukasan, si Akuto ay napilitang magbanat ng buto sa nakakapagod na gawaing pisikal habang si Suzo naman ay naglalakad sa baybayin upang mangolekta ng damong dagat. Sa kanyang paghahanap, nakakita siya ng isang bote na inanod sa dalampasigan, may laman itong sulat mula sa kapatid ni Akuto na si Misaki. Nagulat at sabik, dali-dali siyang bumalik upang ibigay ito kay Akuto. Pagkabasa niya ng sulat, nalaman ni Akuto na si Misaki ay matagal nang sinusubukang hanapin siya sa dagat, ngunit siya mismo ay nawawala na rin ngayon. Dahil dito, nagpa siya si Akuto na muling subukang harapin ang mga alon at mga aipo-aipo na pumipigil sa kanya na makaalis sa isla. Subalit, muli siyang itinapon pabalik ng galit ng karagatan. Hindi siya sumuko, nakaisip siya ng mapanganib ngunit malikhaing ideya, lumipad gamit ang isang higanteng saranggola upang malampasan ang dagat. Sa tulong ng mga salita ng paghimok ni Suzo, nagawa niyang lagpasan ang takot niya sa taas at sumubok lumipad. Habang pinapanood siya ng mga taga-isla, napanganga ang lahat sa ganda ng kanyang paglipad. Ngunit hindi ito nagtagal, isang biglaang buhawi ang dumating at winasiwas siya palayo sa direksyon. Gayunpaman, hindi pa rin siya nagpasuko. Kasama ng iba, nagtayo sila ng higanteng tirador bilang panibagong paraan upang makatawid sa dagat. Ngunit tulad ng nauna, pumalpak din ito. Dumating si Taka at tuluyang pinatay ang natitirang pag-asa nang sabihin niyang kahit ang mga ibon ay hindi kayang tumawid sa marahas na agos. Samantala, iminungkahi ni Maki ang isang mapanganib na alternatibo, isang ritual na espiritual na umano'y makapaghihiwalay ng kaluluwa ni Misaki at maibabalik siya sa isla. Pero may kapalit ito, kailangang pakasalan ni Akuto si Maki. Habang malapit nang magsimula ang ritual, biglang sumulpot si Ayane at ginulo ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Chikage dala ang isang Dayani at hinikayat si Akuto na mag-wish na lamang. Ngunit pumalpak din ito, dahilan para tuluyang manghina ang loob ni Akuto. Habang tumitindi ang tensyon, nagsimula namang mag-agawan ang mga babae sa isla para sa atensyon niya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, sumigaw si Suzo ng taos-pusong pahayag. Hinihiling ang kapayapaan. Tinamaan ang lahat sa kanyang mga salita. Subalit dahil sa sobrang emosyon, tumakbo si Suzo palayo, at agad siyang sinundan ni Akuto. Sa gitna ng kagubatan, nakilala nila ang matandang babae ng isla, isang mangkukulam na kilala bilang pinakamatanda at pinakamatalino. Sinabi nito na alam niya ang lihim kung paano makakaalis ng isla, ngunit may mabigat na kapalit. Dahil sa bigat ng konsensya, inamin ni Suzo ang kanyang saloobin, ayaw niyang umalis si Akuto kahit alam niyang nasa panganib si Misaki. Kinagabihan, humingi ng tawad si Akuto sa lahat ng nangyari, ngunit ngumiti lamang si Suzo at sinabing naiintindihan niya ito.
Pagkatapos, ibinunyag niya kay Akuto ang sinabi ng matanda tungkol sa daan palabas ng isla. Ayon sa matanda, ang tanging paraan ng pagtakas ay ang hanapin ang Diyos na dragon ng dagat sa Dragon Island, sa pamamagitan ng pagbubukas ng lihim na templo sa tuktok ng bundok Fuji. Ngunit upang makuha ang susi papunta roon, kailangang malampasan nila ang sunod-sunod na mapanganib na pagsubok. Bagaman nag-aalangan, napagtanto ni Akuto na iyon lang ang natitirang pag-asa nila. Kaya kinaumagahan, magkasama silang umalis ni Suzu papunta sa bundok Fuji, hindi alam na si Rin, Chikage, at Yukino ay palihim na sumusunod sa kanila. Habang tinatahak nila ang daan, nahulog sila sa isang bitag, isang higanteng maze. Gayunman, si Rin, na nahihirapan sa kanyang sariling damdamin para kay Akuto, ay palihim na tumulong sa kanila upang makalabas. Ngunit bago sila tuluyang makatakas, isang nakaselyadong pinto ang hamarang sa kanilang daan. Doon na sila inabutan ng tatlong humahabol. Nagpatupad si Chikage ng kanyang plano, isang malaking bato ang pinakawalan, gumugulong patungo sa lahat, kabilang si Rin at Yukino. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Ayane at hinamon si Akuto sa isang laban. Ngunit hindi siya pinansin ni Akuto at patuloy na tinulungan si Suzu upang makaiwas sa gumugulong na bato. Sa huling sandali, dumating si Tora, ang Panginoon ng Hilaga, at tinabig ang malaking bato papunta kay Chikage imbes. Bagaman nagpapasalamat, naging maingat si Akuto sa tunay na layunin ni Tora. Mula sa kanya, nalaman nila na ang apat na makapangyarihang tagapangalaga ang nagpoprotekta sa Diyos na dragon ng dagat. Dumating si Mayu upang tulungan sila laban kay Tora, at nakakuha sila ng panandaliang kalamangan bago sumabak sina Mayu at Tono upang harapin mismo si Tora. Habang naglalakbay paakyat, nakasalubong nila ang Panginoon ng Silangan, na binayaran ni Maki upang pigilan sila. Ngunit dahil sa isang maling akala, nakisali si Chonotsu at nauwi ito sa labanan sa pagitan niya at ng Panginoon ng Silangan, na naging dahilan upang makalusot sina Akuto at Suzu. Di naglaon, nakatagpo nila ang guro ni Suzu na nakasuot ng disguise at gumamit ng mga kopya ng sarili niya upang subukin sila. Napansin ni Akuto na ang tunay na guro ay may dalawang buntot, kaya niya ito natalo. Pagdating nila sa tuktok ng bundok Fuji, natagpuan nila ang susi, ngunit biglang lumitaw si Kara Age, ang tagapangalaga ng kanluran, upang angkinin ito. Tumangging umurong, hinarap siya ni Akuto. Sa una, labis siyang nahirapan, ngunit dahil sa sakripisyo ni Suzu, muling nagliyab ang kanyang determinasyon. Sa huli, nagwagi siya at nakuha ang susi, pinatibay ang kanyang loob na makaalis sa isla. Pagdating nila sa Dragon Island, nakarating sila sa templo ng Diyos na dragon ng dagat, tanga ng mahiwagang susi. Habang bumababa sila sa mga lumang hagdan, isang nakakabinging sigaw ang biglang umalingaw-ngaw. Akala nila unay iyon na ang tinig ng Diyos ng dagat, ngunit nang lingunin nila, nakita nila si Makoto, na palihim na sumama sa kanilang paglalakbay at ngayon ay naiipit ang ulo sa kisame, isang nakakatawang eksena sa gitna ng tensyon. Samantala, nakarating sina Akuto at Suzu sa pinakailalim ng templo, kung saan natagpuan nila ang isang mahiwagang lawa, tahanan umano ng Diyos na dragon ng dagat. Hindi nila alam, si Ayane ay palihim na lumangoy sa lawa upang mag-wish ng patago. Ngunit dahil sa kanyang kakulangan sa ingat, nahatak niya ang bigati ng Diyos, na inakala niyang lubid. Naputol ito, at biglang gumuho ang buong templo. Habang nagkakagulo, lumitaw muli si Ayane sa ibabaw ng tubig, at napagtanto ng lahat na siya ang dahilan ng sakuna. Sa gitna ng unos at kulog, nagsigawan sa tuwa ang mga babae ng isla, iniisip na ito'y hudyat ng Diyos, na hindi na makakaalis si Akuto sa isla, at mananatili siya roon, maaaring pumili na sa kanila ng mapapangasawa. Samantala, pinapanood ni Maki ang lahat ng nagaganap sa pamamagitan ng kanyang Shikigami. Nakita niyang si Akuto ay nasa gitna na ng dagat, sakay ng isang maliit na bangka. Nag-alok si Suzu na sumama sa kanya, ngunit mahinahong tumanggi si Akuto, takot na baka mapahamak ito. Habang palayo na siyang naglalayag, tinanggap ni Suzu ang kanyang pasya, hanggang sa lumapit ang matandang pinuno ng isla at tinanong siya kung ano talaga ang nararamdaman niya. Nabuksan ang damdamin ni Suzu dahil sa pag-ibig. Dahil dito, tumakbo siya papunta sa dalampasigan, habol si Akuto, ngunit pagdating niya roon, naabutan lamang niyang nilalamon ng higanteng Aipo-Aipo ang bangka nito.
Sa desperasyon at takot na baka mawala na siya habang buhay, tumakbo si Suzu pabalik sa banal na dambana at buong pusong nanalangin para sa kaligtasan ni Akuto. Tila dininag ng mga Diyos ang kanyang panalangin, sapagkat muling lumitaw si Akuto sa ibabaw ng dagat, tinulungan ng mahika ni Maki. Ngunit hindi pa siya nakakahinga ng maluwag, nang bigla siyang paligiran ng grupo ng mga lalaking hindi niya kilala at mukhang mapanganib. Sa gitna nila, nagulat siya nang makita ang kanyang kapatid na si Misaki. Hindi makapaniwala si Akuto. Ipinaliwanag ni Misaki na matapos siyang mawasak ng bagyo, napadpad din siya sa isang isla, ang Isla Aaran, na katulad ng tinatahanan ni Akuto. Ngunit puro lalaki lamang ang naninirahan doon. Tinulungan daw siya ng mga ito at doon siya nanirahan. Ngumiti si Misaki at iniyaya ang kanyang kapatid na sumama na sa kanya upang doon na manirahan. Ngunit matatag na tumanggi si Akuto, at sinabing kailangan niyang bumalik sa sarili niyang isla dahil may isang taong mahalaga sa kanya ang naghihintay. Bagaman mabigat sa loob, tinanggap ni Misaki ang kanyang pasya, at ipinahiram ng mga lalaki kay Akuto ang isang bangka upang makabalik siya. Habang tinatahak niya ang dagat, kinaharap niya ang mababangis na alon na tila pinipigilan siyang makabalik. Ngunit hindi siya natinag. Sa bawat hampas ng hangin at tubig, ang mukha ni Suzu ang nasa isip niya, nagbibigay lakas upang magpatuloy. Ngunit nang akala niyang makakarating na siya, muling lumitaw ang mapanlinlang na Aipo-Aipo at nilamon siya uli. Pagkaraan ng ilang sandali, humupa ang unos. Sa dalampasigan, natagpuan ni Suzu ang walang malay na katawan ni Akuto, inanad pabalik sa pampang. Sa sobrang saya at ginhawa, niyakap niya ito ng mahigpit, halos maiyak sa tuwa na buhay pa siya. Ngunit hindi pa man sila tuluyang nagkakaayos, sumigaw na naman ang matandang babae ng isla, na puno ng kasiyahan, at idineklara. Magsisimula na ang ikalawang round ng taguan. At bago pa makareklamo si Akuto, nagtakbuhan na muli ang lahat ng mga babae sa isla, nagsisigawan habang hinahabol si Akuto sa panibagong gulong puno ng tawa,